Daddy, ano yan? Hindi mo pa yan nakikita dati? Prince Sep ng Dugo. Kumakatawan ako sa Kinyon Sect. Pinuno ng 3,000 tamang sekta narito kami para humiling. Nakiusap na lumaban kayo patayin ang palakang manlalamon ng langit iligtas ang mga tao. Kumakatawan ako sa 72 mga pinuno ng mga guwang narito kami para humiling. Nakiusap na kumilos kayo, Ginoo patayin ang palakang manlalamon ng langit. Prince Sep ng Dugo. Kumakatawan ako sa 3,000 tamang sekta. Nangangako, kung hindi ka nababalik, alagaan namin ang iyong asawa at anak. Prinsip ng Dugo, pakiusap, kumilos ka. Ito. Hoy, Zikiao, sasabihin ko sa'yo ang isang bagay na hindi mo maniniwala. Kanina, may isang batang babae na lumipad palabas ng Earth. Panginoong demonyo, Prinsipeng Dugo, sigurado ka ba na ito ang iyong anak at hindi ang ninunong demonyo? Malala na. Nasira ang selyo ng kapangyarihan ni Uyao Chan. Lagot na. Ang lakas ng ingay na yan, patay na tayo. Ginoo, ang lakas ng prinsesa, hindi ba't maganda yan? Paano kung papag-alagayin kita ng anak ko? Matatakot ka ba? Hello? Ano? Asawa ko, may nangyayari sa anak mo. Pabalik na ako agad. Bumalik? Kahit kayo ay nag-ingat. Kung malalaman ng lahat ang kapangyarihan ng anak ko, hindi ba't magkakagulo ang buong mundo? Ipaalam sa lahat ng kultivator sa mundo. Huwag na huwag ninyong ibubunyag ang kapangyarihan ng anak ko. Masusunod. Hello? Sino yan? Abala ako sa pag-aalaga ng bata. Bakit ka pa tumatawag? Muchen, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Malapit na ang entrance exam ni Xiao Chayan. Saan mo na naman dinala si Xiao Chayan? Mahal, pabalik na ako. Xiao Tian, bumalik ka na. Kailangan na nating umuwi. Bumalik ka na. Boss Weng, tumawag po ang inyong ama. Sabi niya, ang krisis sa industriya ngayon, ang pamilyang Chu lang ang makakatulong sa atin. Noong nagkaroon ng iskandalo ang pamilya, napilitan lang akong magpakasal at magkaanak sa kung sinong lalaki. Pinipilit po kayo ng inyong ama na magpakasal muli. Ano? Xiao Tian, huwag ka nang maglaro. Bumalik ka na. Ang munting prinsesa, bumalik nga, pero hindi tama ang paraan ng pagbalik niya. Xiao Tian, mag-ingat ka lang. Daddy, ililigtas ko na ang mundo. Hindi na ba kailangan magsulat ng takdang aralin? At hindi na rin magtutoring? Kailangan pa ring magsulat ng takdang aralin. Kung hindi ka magsulat, magagalit ang asawa ko. Yubay! Panginoon, ito ay isang banal na dragon ng maharlikang lahi ng East Sea. Bumalik ka na sa dati mong anyo. Uwi na tayo. Panginoon, mapapalit na naman. Ako ang prinsep ng Dragon Clan ng East Sea. Hindi ba ako pwedeng magkaroon ng kaunting dignidad? Munting Panginoon, pakiusapan mo naman ang daddy mo. Daddy, kawan mo naman si Yubay, please? Sige na, please? Anong dignidad ang hinahanap ninyong dalawa? Balang araw, babawiin ko ang lahat na nawala sa akin. Tandaan, huwag na huwag ninyong ilalantad ang anak ko. Maliban kung gusto ninyong magkagulo ang mundo. Opo, Yubay, uwi na tayo. Dali!
ginagawang sasakyan ang isang Dragon Clan na nasa tribulation stage. Saan ka pa makakakita ng ganyan? Tapos na ang trabaho. Teka. Muchen, ito ba ang sinasabi mong pag-ehersisyo? Hindi ba't nilabas ko lang ang bata para mag-relax-relax? Pagkarinig ko pa lang ng tawag mo, babalik na ako agad. Mahal, miss na kita. Muchen, hindi ko iniinda na wala kang kapangyarihan. Pero hindi mo pwedeng sirain ang anak ko. Alam mo ba? Sa mundong ito, dalawang bagay lang ang pinakamahalaga. Pera at lakas. Si Xiao Tian ang magmamana ng kinabukasan ng pamilya. Gusto mo ba siyang maging katulad mo? Isang walang kwentang palamunin? Palamunin? Si Uyao Chan at ako ay napaka-low-key, di ba? Loke. Muchen, sobra mo akong binigo. Hindi ko kailanman inasahan na tutulungan mo ako. Ang gusto ko lang ay, gawin mo ang responsibilidad mo bilang isang stay-at-home dad, hindi bilang isang walang kapangyarihan na puro lang yabang. Mahal, ako ang bahala. Tingnan mo ang aming Xiao Chan. Ang lakas. Nanay, tingnan mo kung gaano ako kalakas. Xiao Qian, huwag mong gayahin ang tatay mo. Walang pera, walang lakas. Walang narating, hindi ka ipinanganak sa ordinaryong pamilya. Kailangan mo maging mas masipag kaysa sa ibang mga bata. Bukas, napakahalaga ng pagsusuri ng espiritual na kapangyarihan sa paaralan. Alam mo ba? Mommy, huwag kang mag-alala sa pagsusulit. Tinatamad akong kumuha. Muchen, tingnan mo ang anak na pinalaki mo. Ang bata pa, pero ang taas na ng tingin sa sarili. Siya. Asawa ko. Bitawan mo ako. Asawa ko, alam kong nagkamali ako. Pangako ko, tutulungan ko si Babe na mapabuti ang kanyang cultivation. Nagkamali talaga ako. Tama na. Palagi na lang ganito. Palagi na lang humihingi ng tawad. Boss Weng, dumating na ang iyong ama. Hinihintay ka niya. Malaki ang ginastos ko para lang maipasok si Tian Chen sa review center. Ipadala mo siya sa dojo bukas. Bilisan mo. Dapat ba talaga akong magpakasal ulit? Muchen, sana naman ay maaasahan ka. Tian. Sa klase, huwag kang magpapasikat. Panatilihin mo ang iyong lakas. Huwag mong isipin na dahil anak kita, ay pwede mo nang apihin ang mga kaklase mo o maging espesyal. Narinig mo ba? Okay. Kailangan kong kausapin ang advisor mamaya. Anong klaseng ligaw na bata ang nakakapasok sa review center? AMEA. Paano kung tanungin akong guro tungkol sa'yo? Sabihin mo lang na ang tatay mo ay walang kapangyarihan. Walang ugat ng espiritu, walang enerhiyang espiritual. Hehehe, tingnan mo ang Uyao Chan namin. Ang lakas ng katawan. Sagya na. Nga, ang galing. Hala. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, ilang beses na bang nagdulot ng malaking pinsala sa tao ang palakang manlalamon ng langit? 6 na beses. Hindi 7 beses. 7 beses. Bawat isa ay nagdulot ng matinding pagdurusa sa sangkatauhan. Ang tapang mong sumagot agad. Ang iyong tapang ay kapuri-puri. Dapat siyang tularan ng lahat. Ang summoning teknike na pinag-aaral natin dati, umakyat ka at ipakita sa lahat. Ayos lang kahit magkamali. Wow, batang 7-colored sky-devouring python. Wow. Mag-ensayo kang mabuti. Sa hinaharap, ang iyong summoning teknike ay tiyak na magiging bahagi ng maharlikang lahi ng dragon. Dapat nating protektahan ng mabuti ang Hansia. Guro, ang Python ay maaari lamang maging ordinaryong Dragon Clan. Hindi ito maaaring maging maharlikang lahi. Kalokohan. Halatang hindi ka nakinig na mabuti sa klase. Paano ka ba tinuturuan ng mga magulang mo? Sinabi rin yan ni Liu Bei. Umupo ka. Sinabi rin ang tatay ko. Tatay. Ang tatay mo ba ay isang panginoong demonyo? Sabi niya,
Siya ay walang kapangyarihan. Ha. Nakakatawa. Walang kapangyarihan. Kahit ang nagwawalis ay may espiritual na talento. Ang tatay mo pala ay walang kapangyarihan. Umakyat ka rito. Ipakita mo sa lahat ang dugong walang kapangyarihan ng tatay mo. Hahaha. Bakit hindi? Kung hindi mo yan kayang ipatawag ngayon, ipatawag mo ang tatay mo para makita ng lahat kung ano ang walang kapangyarihan. Naku, Anong nangyayari? pagbabagong anyo. Ako ang Panginoon, ang humahadlang sa akin. Siya yan. Teacher, nagtagumpay ako. Huwag, bitawan mo ako, Panginoon. Ito. Class advisor, ako ang tatay ni Oyaw Chan. Tatay ni Xiao Chan? Ikaw ba yung walang kwentang walang kahit anong espiritual na uga? Goro, huwag mong sabihin yan sa tatay ko. Tingnan mo. Nagsisinungaling para magpasika. Sumasagot sa guro. Alam kong asawa ka ni Boss Sweng. Isang full-time na stay-at-home dad. Hindi ko alam kung paano ka naging tatay. Anong Kung hindi lang dahil kay Boss Sweng, papayag ba akong turuan siya? Ang batang tulad ni Xiao Chan, hindi kailanman makakapasa sa pagsusuli dahil lang sa mayroon siyang tatay na walang kwenta. Guro, huwag kang magalit. AMEA. Patayin ang gurong ito. Gumawa ng gulo at tumakas pabalik sa kawalan. Yemi. Ginoong mo, Chen. Pasensya na sa pagiging prangka ko. Ang pagpasok mo sa pamilyang Weng ay napakaswerte mo. Guro, huwag kang magsalita ng ganyan sa harap ng bata. Ito ang katotohanan. Ikaw na pala ka na gustong kumain ng season. Pero ang season na ito, nakain mo nga. Guro, sobra na yan. Paano mo nasabing pala ka ang asawa ko? Ikaw ang sinasabi ko. Ikaw na tunay na palaka sa imbornal. Pero sige na nga, mukhang hindi ka naman makapagdesisyon. At tawagan ko na lang si Boss Weng. Paayuwi na niya ang bata. Huwag po, ma'am. Bigyan niyo pa po ng isa pang pagkakataon ang aming anak. Ma'am, nandito na ako. Boss Weng, ang anak mo ay bobo na. Pasaway pa. Hindi ko na siya kayang turuan. Uwiin mo na lang siya. Wag po, ma'am. Muken, ikaw na naman, ikaw na walang kwenta. Alam mo ba kung gaano kalaki ang ginastos ni Boss Weng para lang makapagtutor si Xiao Chan? Sa kalagitnaan ng daan, isang tawag lang ng guro, pinabalik na naman ako dito. Ang paggastos sa tutoring na ito. Mahal, ayos lang. Hindi mo na kailangang isipin ang pera simula ngayon. Mayroon ang asawa mo. Muchen, pwede ba? Huwag ka nang magpanggap. Pata na, papa. Pinagalit mo na naman si mama. Kailan pa natutong magsinungaling si Xiao Tian? Hindi siya nagsisinungaling. Ikaw ba ang nagturo sa kanya? Muchen, nakikiusap ako sa'yo. Pwede ba? Huwag ka nang dumagdag sa problema ko. Kung hindi lang ako kailangang magpakasal noon para patahimikin ang media, sa tingin mo ba gagawin ko? Mahal, kausapin mo ang bata. Hindi talaga nagsisinungaling sa Xiao Chan. Ang batang ito, iba siya sa ibang mga bata. Medyo kakaiba siya. Tumahimik ka. Ayokong marinig ang paliwanag mo, wala kang silbi. Ang negosyo ng pamilya ay nasa krisis. Si Boss Weng ay nagtatrabaho araw-araw. Ikaw naman, wala kang ginagawa araw-araw. Pinabantay lang sa'yo ang bata. Pero nakapagdulot ka pa rin ng problema kay Boss Weng. Baboy ka ba? Boss Weng, sa tingin ko, tama ang sinabi ng matanda. Mahal, bakit hindi mo sinabi sa akin na may problema ang kumpanya? Asawa mo ako. Huwag kang mahiya. Magkano ang kailangan mo? Papadalhan ko si Tita Yu mamaya. Ang pinakamayamang tao sa Hansia. Tita Yu, isang tawag mo lang. May padadala na niya sa akin ang pera. Siya ang pinakamayaman, di ba? Ayos lang yan. Mayaman ang asawa ko. Xiao Qian, patawad. Hindi na pwedeng sumama ka pa sa kanya si mama. Mapapahamak ka niya. Hehe, malit na bata. Mapapalit ka na ng tatay. Kung gayon, kung magiging mahusay ako, hindi na alis si papa, di ba?
Master Chu, maraming salamat po sa inyo ngayon. Walang anuman, walang anuman. Hindi naman ako tumutulong ng libre sa pamilyang Weng ninyo. Madali lang ang pamumuhunan. Pero, MS Weng, tanggapin niyo po ito. Master Chu, ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi ba niya sinabi sa'yo? MS Weng, mahal kita. Basta pumayag kang magpakasal ulit sa akin. Pinapangako ko, malalampasan ng pamilya ninyong Weng ang pagsubok na ito. Anak, pumayag ka na. Nakapag-isip ka na ba, MS Weng? Hindi na ito maulit. Master Chu, salamat po pero mahal na mahal ko ang anak ko. Kaya, Anong ibig mong sabihin? Hindi ko nga ininda na may anak ka na, tapos nagpapakiyam ka pa? Anak, ito na ang tanging pagkakataon mo. Si Jenna, bilis. Pag-isipan mo muna bago ka lumapit ulit sa akin. Pero limitado ang oras. Ako, si Chu Tianran, hindi ako nagkukulang sa babae o pera. Pero, ikaw ang nagkukulang sa pera. Master Chu. Weng Ling, ano pa ba ang pinanghahawakan mo sa mukhen na yan? Ang Master Chu ay mula sa isang nangungunang marangal na pamilya. Hindi siya nagbibiro. Kung maghintay ka pa ng isang araw, maaring maagaw na siya ng iba. Kung mangyari yan, lagot na ang ating pamilya. pa, may pagkakataon pa tayo. Sa kaarawan ni Lolo, pwede tayong humingi ng suporta kay Lolo. AMEA. Paano mangyayari yan? Ang ating pamilya ay naniniwala sa survival of the fittest. Kung hindi tayo magtagumpay, posibleng mapunta tayo sa ibang sangay. Kung si Xiao Tian ay makakuha ng unang pwesto sa pagpapakitang gilas ng mga kabataan bukas at maging unang pwesto, hindi ba't magiging kandidato siya para sa pinuno ng pamilya at maliligtas tayo? Ang ibig mong sabihin, ay gawing kandidato si Xiao Qian para sa susunod na pinuno ng pamilya? Ngayon, kailangan nating gawing kandidato si Xiao Tian para sa tagapagmana ng pamilya. Gayon, kailangan nating magpakita ang gilas ng husto. Ayokong ibang daddy. Kinakabahan ako, mga kaibigan. Ngayong taon, huwag nating paglabanin ang mga bata. Huwag nating paglabanin ang mga bata. Baka mawala ang mundo dahil sa paglalaban ninyo. Maligayang ika-80 kaawan, pinuno ng pamilya. Naway maging kasing haba ng East Sea ang iyong kapalaran, at kasing tayog ng South Mountain ang iyong buhay. Maligayang kaarawan, Lolo. Mabuti, mabuti, mabuti. Oh, pinsan, ang kapal naman ng mukha mo. Karawan ni Lolo ngayon, kayo lang ang pamilyang nahuli. Ano, malapit na bang malugi ang negosyo ninyo? Nagmamadali kayong kumakas. Kung malugi, sasama kayo sa aming sangay. Siguradong hahanapan ko ang ate ko ng madaling trabaho bilang tagapamahala ng bahay. Isang bahay na puno ng mga walang kwenta, may mukha pa ring magyabang. Lolo, pasensya na po. Sige, dahil nandito na kayo. At sakto sa labanan ng mga kandidato para sa pinuno ng pamilya ngayon. Simulan na natin. Bakit bigla akong nilami? May malaking presensya. Xiao Qian, yang tanga mong aso na hawak mo, siya ba yung spirit beast? Opo, hello po, great grandpa. Mabuti, mabuti, mabuti. Sa murang edad, nakakuha na ng spirit beast. Magaling. Tian, gamitin mo ang spirit beast mo para kamaan si Get Grandpa. Para makita ni Get Granda kung anong ranggo niya, okay. Ang galing. Pero saktan ka, Lolo, hindi ko kaya. Ang indecisive. Paano kung pasabugin ko na lang yung bundok doon? Sabi mo, pasasabugin mo ang bundok Yunlan. Ang batang ito, ang daldal, walang preno. Pero dahil binigyan na ng pagkakataon si Lolo, basta hindi masama ang ipinakita, mapapansin siya. Sinasabi ko sa'yo, ang Great Granda na ito ay hindi man lang unang ranggong mandirigma. Mas mabuti pa na hayaan mo ang iyong Divine Beast. Ipakita mo ang galing mo kay Lolo. Kung mapapaatras mo lang si Lolo ng 1 pulgada. Gagantimpalaan ka ni Lolo. Makaupo ka kasama ko doon. Hindi ba? Lolo, si Tian po ay talagang nagsisikap kamakailan. Mabilis ang pag-unlad niya sa pagsasanay. Tian, bilis. Ipakita mo kay Lolo. Ang pangit na bata ng pamilya Weng Ling. Magkakaroon ng pagkakataong umupo sa upuan ng pinuno ng pamilya. Hindi yata tama yan. Ano nang sabi mo? Ang ibig sabihin ng pangalawang kapatid ay, ang pangit na anak ninyo, walang karapatang umupo sa upuan ng pinuno ng pamilya. Bakit? May reklamo ka, ikaw na walang kwentang pinuno ng sangay. Si Tian ay matalino at masunurin, hindi siya mas mababa kanino man, dahil nagbigay ng pagsubok si Lolo.
Si Xiao Tian ay susunod sa kinakailangan. Hindi rin siya lumalabag sa patakaran. Lahat ay batay sa resulta ng pagtatasa. Ano na hindi karapat-dapat doon? Ang dami mong sinasabi. Ete, nahihiya akong ilantad ka. Ang sangay na ito ay wala ng pag-asa. Ngayon ay lumuluhod sila sa pamilyang Chu para humingi ng tulong. Kaya pala nagmamadali siyang itulak ang kanyang anak para lang mapahiya. Mukhang ibinebenta niya ang kanyang anak para sa karangalan. Ikaw, Ha 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 ha. Kaya pala, natatakot siyang mapahiya. Kaya ipinasa niya sa kanyang pangit na anak. Ano nga ulit ang kasabihan? Ipinagbibili ang anak para sa sariling kapakanan. Ha 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 ha. Kamukha ko si Dad, hindi ako pengit. Anong anak? Pangit na anak. Mahal, ayos ka lang ba? Sino ang nanakit sa akin? Sino? si Muchen. Hindi, walang ganoong lakas si Muchen. Pero ang patay niya ay nagpapakita na may pakialam pa rin siya sa pamilyang ito. Ibig sabihin, may pakialam pa rin siya sa pamilyang ito. Magaling. Yami, kahit ang aso ay dapat tingnan bago saktan ang amo. Nandito ako, at naglakas loob pa rin kayong mang-api. Hindi. Parang palaka ako, hindi ba? Sino? Sino ang nanakit sa akin? Tama na. Ikaw ba ang nanakit sa akin? Isang ampon, isang bastardong aso. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong sisirain kita? Tama na. Lolo, ito. May reklamo ka ba sa aking plano? Wala po. Xiao Tian. Handa na si Lolo sa puhod. Siege, attack na. Yehey! Yehey! Gagamitin ko ang buong lakas ko para patumbahin si Lolo sa tuhod. Buong lakas! Buong lakas! Lolo sa tuhod. Isang bahagi lang ng kapangyarihan. Hindi masasaktan si Xiao Tian. Sige, buong lakas na. Sige, buong lakas na. Isang ikasampu lang ng lakas. Kapag naitulak lang ni Xiao Tian si Lolo, maliligtas na ang pamilya. Lolo sa tuhod, ayokong premyo. Ibigay niyo na lang po sa nanay ko. Kung ganon, Lolo sa tuhod, doon po kayo tumayo. Kaarawan niyo po ngayon. Hindi po dapat kayo gumagamit ng lakas. Huwag na lang po nating subukan. Huwag na muna nating subukan. Ang indecisive. Kung ganun, bukas na lang natin sukatin ang kapangyarihan. Sabay-sabay na lang tayo. Akala ko kung anong galing. Kung anong ama, ganun din ang anak. Hindi nyo ba naiintindihan? Palagang duwag. Pagbuksan ng pinto ang duwag. Nandito na ang duwag. Ha 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 ha. Wengling, ang mura mo naman. Ang mababang uri ng gena ni Muchen, kinuha mo pa. Nagkaanak ka pa sa kanya. Sa tingin ko, nalulungkot ka na rin, di ba? Ha ha ha. Nagkakasal sa ganyang walang kwenta. Karapat-dapat lang na ang pamilya nyo. Habang buhay na minamaliit ng iba. Hindi ko hahayaang kumilos sa Onyao Chan. Natatakot lang ako na masaktan si Lolo at magdulot ng gulo sa mundo na makakaapekto sa pagkabata ng aking anak. Kung may ayaw sa akin, subukan niyo ako. Muchen, gusto mo bang sirain ang pamilyang ito? Xiao Chan, sumama ka muna kay Lolo sa testing area. Mama! Chen, ayos lang sina mama at papa. Makinig ka kay papa at pumunta ka muna doon. Hindi nagsisinungaling si Papa. Asawa ko, alam kong mahirap para sa iyo ang buhayin ang pamilya. Pero ang anak natin ay may kakayahan din. Dapat kang magtiwala sa sarili nating anak. Muchen, alam mo ba kung ano ang isinakripisyo ko para sa pamilyang ito? Halos. CJ, sabi mo magaling si Xiao Tian, naniniwala ako. Kung magaling siya, bakit hindi mo siya hayaang subukan? Asawa ko, sumusumpa ako sa langit. Kung kumilos si Onyao Chan ngayon, mamamatay ang lolo natin. Muchen, alam mo ba ang sinasabi mo? Si Lolo ay isang unang ranggong mandirigma. Ang lahat ng unang ranggong mandirigma sa Hansia ay hindi lalampas sa 100. Ang dali mong magsinungaling. Ako, Gusto mo akong pagigantihan? hindi ko naman yan ibig sabihin. Naiintindihan ko. Noon, para mawala ang mga chismis na nakasama ka, talagang hindi naging patas sa'yo. Pwede mong hindi ako mahalin, pero sana mahalin mo ng maayos ang anak mo. Huwag mong sirain ang pagkabata ni Xiao Tian. Kung ganyan ka pa rin, maghihiwalay na tayo. Hindi. Ako. Kailangan pa talagang hintayin si Wengling palagi. Akala niya kung sino na siya. Mamaya pagdating ni Master Chu,
Tingnan natin kung magyayabang pa siya. Ang tanging silbi ng Ed ay para makakuha ng investment para sa pamilyang Weng. Tama ka nga. Paumanhin po, nahuli ako. Hoy, ipalaro mo sa akin ang spirit best mo. Ayoko. Tulong. Nahihilo ako. Nahihilo ako. Bitawan mo ako. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Maliit na bastardo. Ayoko. Ayoko. Ibigay mo sa akin. Maliit na bastardo. Sabing nanay ko, bastardo ang tatay mo, kaya bastardo ka rin. Hindi ganyan ang tatay ko. Ang tatay ko ay isang demon lord. Huwag ninyong pagsalitaan masama ang tatay ko. Ampon! 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 Sige, bagbugin niyo siya. Maliit na bastardo, paano mo nagawang saktan ang anak ko? Maliit na bastardo, paano mo nagawang saktan ang anak ko? Anak, ayos ka lang ba? Maliit na bastardo, hinahanap mo ang kamatayan. Tigilan mo. Paano mo nagawang saktan ang bata? At gumamit ka pa ng tunay na enerhiya? Walang pinag-aralan, walang magulang. Ang inyong si Xiao Tian Muchen, sa murang edad pa lang, maunong ng mang-api. Sinaktan niya ang anak namin at ayaw pa niyang pag-usapan. Hindi ako nakipag-away. Inagaw muna ng mga kuya ang aking spiritual beast. Ikaw! Kalokohan. Ang anak ko ay may pambihirang talento. Matagal na niyang natutunan ang sining ng pakikipag-usap sa espiritu. Bakit niya kailangan ang spiritual beast mo? Ang anak ko ay laging nakasakay sa mamahaling kotse na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ang kanyang long leaf lock ay gawa sa meteorite mula sa kalawakan. Kahit ang mga bituin sa langit, kukunin ko para sa kanya. Narinig ko na si Xiao Tian ay pinalaki ni Mu Ken. Kaya pala walang pinag-aralan. Ako pa rin ang panganay na kapatid ng pamilyang Weng. Hindi ninyo pwedeng pagsalitaan ang anak ko. Hindi marunong magturo ng anak, nakakahiya sa pamilya. Kung hindi mo siya kayang turuan, ako ang kuturo sa kanya. Kapag pinigilan mo pa ako, sasampalin din kita. Muchen, bitaan mo ako. Muchen, bitaan mo ako. Muli na namang lumabas ang nakakapanindig balahibong presyon na iyon. Si Muchen kaya. Ikaw na walang kwenta, naglakas loob kang saktan ng asawa ko. Nakikita ninyo lahat. Hindi ako ang gumawa niyan. Si Muchen ba o si Xiao Tian? Hindi siguro yung asong yan, di ba? Nakita ng lahat. Ikaw na walang kapangyarihan ang gumawa niyan. Hinawakan mo ang pulso ni Ate Weng at gusto mo pang itanggi. Muchen, ikaw ba talaga yan? Ikaw ay isang walang kwenta. Sabi mo nga, wala akong kapangyarihan. Hindi ako makapag-cultivate. Paano mangyayari na ako ang gumawa niyan? Kung gayon, isa lang ang katotohanan. Iyon ay, si Weng Ji mismo ang hindi magaling sa cultivation. Ama, walang duda. Tama, ama. Tungkol naman sa walang kapangyarihan na iyon, mas lalong hindi siya. Hindi rin ang bata. Tungkol naman sa spiritual beast na ito, isang asong walang kwenta. Hindi pa tapos ang usapang ito. Muchen, ngayon, ikaw o ako. Ang lakas ng loob mo. Maliit na bagay lang. Paligsahan para sa kandidato ng pinuno ng pamilya, ngayon na magsisimula. Ang paligsahan para sa pinuno ng pamilya, ngayon na magsisimula. Sexpo, Lolo. Ang paligsahan ng tagapagmana ay nahahati sa dalawang pagsubok. Pagsubok sa pana at pagsubok sa lakas. Ang mga nakababatang henerasyon mula sa bawat angkan ay magpapalit-palit na lalapit. Humawak ng pana at ipana ang espiritual na palaso. At tamaan ang target na Fuan Yuan Wu. Batay sa katumpakan ng pagtama at lalim ng pagbaon sa kahoy, doon malalaman ang mananalo. Dito, ipapakita ko sa inyo ang isang halimbawa. Sampung puntos, bumaon ng 30 sentimetro. Ang target ay gawa sa Suanyuan Wood. Kahit si Lolo ay hindi ito kayang butasin. Ang Suanyuan Wood ay ginagamit para subukan ang mga bata. Napakahirap naman nito. Ano ang kinakatakutan mo? Hindi ba mayroon namang pinakahuli? Xiao Tian, ang klase sa pagpana na ipinabayad ko sa iyo, nag-ensayo ka ba? Huwag kang mag-alala, Mama. Hindi ako pumasok kahit isang class. Ano ang sinabi mo? Muchen, hindi ba't ipinabayad ko siya sa klase? Bakit hindi mo siya dinala sa klase? Ipinabayad mo si Oyao Tian sa mahigit 10 class. Paano niya naman kayang pasukin lahat yon? Kung hindi naman kaya ni Oyao Tian,
huwag na lang nating pag-aralan. Sa tingin ko, hindi kailangan ni Ouyao Tian na patunayan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng labanan. Kaya hindi na kailangan sumali. Hindi na sasali. Alam mo ba ang sinasabi mo? Kung alam ko lang na ayaw mo sa pamilyang ito, sana nagpakasal na lang ako kay. Mama, tinuruan na ako ni Tio King ni Papa. Sinong Tio King? Sinong Tio King? Parang tinatawag siyang Four Crown King o kung ano pa man. Four Crown King. Ang King Long na walang kalaban sa loob ng 4 na siglo. King Long. Si King Long ang magiging guro ni Xiao Tian. Muchen, paano mangyayari yan? Anong nangyayari dito? Davao, pinahamak mo ako. Panginoong King Long. Asawa ko, kilala ko si King Long. Ipapakilala kita sa kanya mamaya. Sa tingin ko, hindi na kailangan sumali ni Davao sa paligsahan. Hindi na kailangan kumilos ni Davao. Muchen, huwag mong subukang sirain ang pagsubok ni Xiao Tian. Mie, bakit hindi mo sabihin na ang King Long Martial God ang katay mo? Muchen, ikaw na isang tagapag-alaga sa nursing home. Ang galing mong maggangga. Ano? Nahawa ka ba ng Alzheimer's? Sinasabi ko, May ipagmamalaki ba sa pagkakakilala kay King Long? sa mundong ito, sino ang makakatalo sa Four Crown King? Tanging ang kasalukuyang Panginoong Demonyo lang. Paano si Muchen? Gusto mong sabihin na ikaw ang Panginoong Demonyo? Ang anak mong bastarda? Siya ay isang prinsesa. Hahaha. Qiao Bei, hindi na tayo uwi ngayon. Alam mo na ang gagawin, di ba? Naintindihan, Sir. Mananalo tayo sa laro, Sir. Tingnan mo, ang paborito kong sa Qiao Bei. Ang IQ niya ay siguradong 160. Tandaan mo, maghinay-hinay ka lang, tama lang na tumama sa target. Tandaan mo, maghinay-hinay ka lang, tama lang na tumama sa target. Alam mo ba ang patakaran ng pamilyang Weng? Ang malakas ang mananait. Ngayong talo ka, hindi kita sasakupin. Hindi ko rin hihilingin na lumuhod ka at bumaba sa pwesto. Pero, kailangan mong pumayag kay Chu Tianran. Paano mo nalaman? Hindi lang kami ang nakakaalam. Pumayag din sa lolo. Lolo, talagang ako ba? Pamilya ng mga mandirigma. Ano ang nakakagulat doon? Asawa ko, ano ang nangyari kay Chu Tianran? Ano ang hinihingi niya? Umalis ka. Kayon mo lang naisip na alagaan ang pamilyang ito. Palagi akong nagmamalasakit sa pamilyang ito. Unang pana, pakisuyo ang anak niyong Qiang. Ang pangatlo sa magkakapatid ay lumapit para subukan. Walong pintos. Tumagos sa kahoy ng 1 sentimetro. Tumagos. Maghanda ka ng mag-ambag sa pamilyang Weng. Hahaha. 10 puntos. Tumagos sa kahoy ng 4 na sentimetro. Yehey! Oh, si Wang Jie ay nagkaanak ng magaling na lalaki. Nga. Ang ganitong talento, ibig sabihin, ang manugang na ito ay mayroon ding talento ng isang elite. Mukhang ang kandidato para sa pinuno ng pamilya ay napagdesisyonan na. Ay nako, hindi po ako karapat-dapat. Hindi ba't may isang pamilya pa na hindi pa sumusubo? Mababang uri ng Jen. Kahit na makipag-ugnayan sa pamilyang Weng, hindi makakagawa ng magandang lahi. Ang paggawa ng ganyang klaseng bagay, mas mabuti pang magpakasal kay Master Chu. Malakas na pagsasama, para makagawa ng isa pang malakas na miyembro para sa pamilyang Weng. Xiao Tian, ikaw na. Sige. Davao. Naku, Xiao Tian. Sinabi niya dati, hindi na kailangang mag-aral. Napakagaling ni Muchen. Kung gayon, totoo nga ang lahat. May tao, dali, protektahan niyo ako. Anong klaseng bata yan? Napakalakas. Kahit ang isang martial god ay hindi kayang yubyugin ang langit at lupa. Paano nangyari yan? Anong nangyari? Mahal, anong nangyayari dito? Magandang balita. May lumabas na banal na anak sa pamilya Weng. Mama, gusto ko nang umuwi. Masamang balita. Ang anak ng ate mo nakakamura mo lang. Ay siya pala yun. Lagot na. Sa pagpana ni Xiao Tian, ang pamilya Weng ay angat na. Buti na lang at hindi ako tinamaan kanina. Hindi talaga ako tinamaan.
walang kwenta, ayoko na. Aalis na ako sa mundo ng paglilinaw. Masisisra na naman ang Earth. Hindi pa ba apos yan? Mga sekta, makinig. I-activate ang formation para protektahan ang Earth. Ang kandidato para sa pagmamana ay walang iba kundi ang aking Xiao Tian. Muchen, nababaliw ka na ba? Muchen, bumalik ka. Dali, bumalik ka. Hindi rin ako makakakilos. Kailangan ko lang pigilan si Davao. Huwag mong guluhin si Xiao Tian, bumalik ka na. Hindi pwedeng ipana ni Davao yan. Matatakot sila. Pero daddy, kung hindi ko ipapakita na magaling ako, papalitan akong daddy. Sino ang magpapalit sa akin? Sino ang may ganang magpalit sa akin? Ang daddy mo ay sobrang lakas, huwag kang mag-alala. Gusto kitang ihiwalay. Lumabas na ang arrow. Saan ang target? Target, nasaan ang tao? Nabangga ba ang target? Gaano kalalim ang pagpasok sa kahoy? Nawala sa target. Nawala sa target. Totoo, nawala sa target. Hahaha. Alam ko naman na hindi kaya ng batang yan. Ang ugali ng bata ay salamin ng mga nakatatanda. Ang likod at ugali ni Muchen ay sobrang mahina. Kahit may talento si Xiao Chan, hindi siya magiging malaki. Lolo, bigyan niyo po ulit ng pagkakataon ang anak ko. Si Muchen ang nag-abala sa kanya. Hindi ito dapat isama sa pagbibilang. Ete, ang Diyos ay nakikita ang ginagawa ng tao. Pinagmamalupitan mo ang anak ko. Ngayon, ikaw na ang kinamaan ng karma. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa anak ko. Ngayon din. Ate, magkapatid tayo. Noong bata pa tayo, abala ang mga nakatatanda sa pamilya. Ako ang nag-alaga sa iyo at sa bunso natin. At ngayon, gusto mo akong lumuhod sa anak mo. Huwag kang magganggap na magkaibigan tayo. Sino ba ang pamilya sa iyo? Nabangkarote ka lang. Gusto mo lang umasa sa anak mo para umahon. Akala mo kung sino ka. Pero sumama ka lang sa isang walang kwenta. At nag-aanak pa ng maliit na walang kwenta. Hahaha. Ang galit ay hindi dapat idaan sa pamilya. Kahit matalo pa sa laban lang na ito. Totoo, kailangan kong makipagkumpetensya para sa pinuno ng angkan. Pero wala itong kinalaman sa pamilya ko. Huwag mong sabihin yan sa anak ko. Karapat-dapat ka bang maging pinuno ng angkan? Karapat-dapat ka bang maging pinuno ng angkan? Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka pa ba luluhod sa harap ng anak namin? Maliit na demonyo. Hindi ako luluhod. Ibalik mo sa akin ang sagisag ng angkan ko. Lumuhod ka at ibabalik ko sa iyo. O kaya, ang asawa mo, pwede rin siyang lumuhod para sa iyo. Binubuli mo ang anak ko, kakailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa amin bago matapos ito. Ikaw, Kami ng anak ko ay nagpapakalow profile lang. Akala mo ba madali kaming apihin? Yummy. Isang maliit na bastardo at isang malaking bastardo. Hindi ba kayo nag-iisip? Anong sabi mo? Ang pinakamahina pa ang nagmamayabang. Wengling, ito ba ang magaling na asawa na nahanap mo? Kailangan pa ba nitong pana na tumama sa target? tama na, Muchen. Totoo ang sinasabi ko. Asawa ko. Ang lakas ng pana ni Uyao Tian, kailangan pa ba nitong tumama sa target? Ang pagtama lang sa target ang makakapagpatunay sa sarili? Hindi ba't purong tanga lang yan? Tama. Kahit ganoon kalapit, hindi pa rin tumama. Ibig sabihin lang yan, mahina ang gens mo, Muchen. Kahit ang anak mo, hindi rin buo. Sino ang nagsabing hindi tatama sa target ang panang ito? Emie, oh. Maliit na bata, ang pana mo, lumiliko pa. Hahaha. Hindi naman. Bakit? Tatama lang talaga. Kuyao Chan, baka ikaw ay... Esan, Tunay na magandang henerasyon ng aming pamilyang Weng. Wengling, huwag na huwag mong ilabas ang batang ito. Nakakahiya. Tama. Ang bata pa, mahilig na sa karangalan. Nagsisinungaling na agad. Ang ganitong bata, kung makakasama ang ibang marangal na pamilya sa isang lugar, hindi ba't mapapahiya lang tayo, ang pamilyang Weng? Dapat lumuhod ang buong pamilya ninyo at humingi ng tawad. At kailangan ninyong palitan ang apelido ninyo. Umalis ka sa pamilya Weng. Imposible.
Matalino man o hindi, may talento man o wala, hindi ito bagay na ipinagmamalaki ninyo. Tama na, Muchen. Gusto mo ba akong mabaliw? Asawa ko. Tama na. Muchen, gusto mo ba akong mabaliw? Hindi asawa ko. Mama, kasalanan ko po. Huwag po kayong magalit kay Papa. Huwag. Bobby, okay lang si Papa. Naglalaro lang si Mama kay Papa, di ba? Huwag mong hawakan ang anak ko. Baliw ka na ba? Alam mo ba kung anong lugar to? Alam mo ba kung anong ginagawa namin? Ano ba talagang ginagawa mo? Hahaha. Away asot pusa. Gusto ko yan. Halika. Tingnan ko nga kung anong meron. Wala akong ginagawa. Anong gusto mo? Ibalik mo ang anak ko. Mama, okay lang po ako. Hindi niya po ako kayang saktan. Bilisan mo, kunin mo si Xiao Tian. Kunin mo siya. Mahal. Kapag natapos na siya maglaro, babalik siya sa yakap mo. Muchen, alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag nasa kamay nila si Xiao Tian? Anong mangyayari? Napakalupit mo. Anak mo si Xiao Tian. Masamang daddy, huwag mo ako nga expose. Pamilya ninyong tatlo, parang wala akong kwenta sa inyo. Sagutin mo, tao ba ako? Sagutin mo. May sakit ka ba? Ang ingay mo. Pwede bang tumahimik ka? Huwag mo akong gawing stress, okay? Ako. Nasa kanila na ang badge ng punong pamilya at si Xiao Tian. Kung papasensyahan pa natin sila, gusto mo bang mamatay tayo? Ang pamilyang Weng ay pamilya mo rin at anak mo rin si Xiao Tian. Huwag magalit, huwag magalit. Mahal. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ng nawala sa'yo, ibabalik ko sa'yo, asawa mo. Pakiusap. Pakiusap sa inyo. Ibalik mo ang emblem ng pinuno ng pamilya at si Xiao Tian, pwede ba? Ang isa ay ang pinaghirapan ko sa buong buhay ko bilang si Wengling. Ang isa naman ay ang puso ko. Alang-alang sa ating pinagsamahan noon, pwede ba? Ang bata at ang emblem ng pinuno ng pamilya, isa lang ang mapipili mo. Talaga bang ganyan kakasama? Emie, ikaw ang walang kakayahan kaya nawala ang ari-arian. Ang asawa mo ay walang kwenta, at ang anak mo ay basura. Sino ang sisisihin mo? Tama. Mama, piliin mo ang emblem. Kaya ko to. Mu Xiao Tian. Huling beses ko nang sasabihin sa'yo, huwag mong gayahin ang tatay mo sa pagsisinungaling. Asawa ko, hindi mo kailangang pumili. Kayo, Walang kwentang mag-ama. Malapit na kayong mamatay, nagmamalaki pa rin kayo. Dahil hindi mo naman pinapahalagahan ang maliit na basurang ito. Sige, pagbibigyan kita. Ngayon, sasipsipin ko ang kanyang spiritual root. Para maging anak mong walang kapangyarihan. Hahaha. Sayang lang ang slow sa pagpili. Ngayon na mismo, sasipsipin ko ang spiritual root ng anak mo. huwag. Huwag. Ay, asawa ko. Kailangan mong maniwala kay Daba. Huwag niyo siyang iligtas. Hahaha. Lolo ay hindi pinuno ng angkan. Nakikiusap ako sa inyo. Bilisan nyo, pigilan nyo sila. Iligtas nyo ang Xiao Tian ko. Pakiusap ko sa inyo. Mahal, tingnan mo. Sabi ko na sa'yo, walang problema, di ba? Ikaw kasi, pinapabayaan mo ang bata. Gayon, hindi ka pa rin naniniwala kay Dabao. Dabao, Ay, kapag tapos ka ng maglaro, bumalik ka na agad. Huwag mong takutin ang nanay mo. Impossible. Mahal, bakit mo binitawan ang bata? Paano mangyayari yan? Hindi mo ba kayang hawakan ng isang bata? Tigil. 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 hahaha. Impossible. Yemye. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Bilisan mo, hulihin mo siya. Wala na ang aking spiritual root. Naging inutil ako. Hahaha. Mahal, anong nangyari sa'yo? Wala na ang aking spiritual root. Naging inutil ako. Asawa ko, tingnan mo. Naging basura na siya. Hahaha.
Asawa ko, wala na ang aking spiritual role. Naging basura na ako. Hahaha. Asawa ko. Anong nangyayari, ate? Baka basura rin ang asawa mo? Ikaw, Asawa ko, tingnan mo. Kailangan mong maniwala kay Davao. Samahan mo pa ang bata sa hinaharap. Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mong anak. Ako pa ang nagmakaawa sa lolo. Para lang maibalik ang bata, hindi ka karapat-dapat maging ama. Ang panganay na anak ng pamilya, hindi man lang mapigilan ang iskandalo ng pamilya. At dinala pa ito sa malaking entablado ng kandidato ng pamilya. Paano ka naging panganay na anak? Kung wala kang kakayahang ayusin ito, ibibigay ko ang iyong angkan sa iba para pamahalaan. Hindi po. Lolo, kaya ko po itong ayusin. Kaya ko po. Sana nga kaya mo. Kung hindi, kailangan kong pag-isipan ng mabuti ang mungkahi ni Master Chu. Ang buong angkan ay makinig. Ngayon, magsisimula ang ikalawang round. Mga kaibigan, nakikiusap ako, tulungan niyo ako. Hey! Ang tradisyon ng pamilyang mandirigma ay ang pagpili sa pinakamalakas. Wala ring silbi kung kami ang lapitan mo. Wengling, ibigay mo na ang sagisag ng pamilya. Nga, ibigay mo na muna. Wengling, ibigay mo na ang sagisag ng pamilya. Nga, ibigay mo na muna. Ang lahat ng ginawa ni Wengling para sa inyo, nakita ko lahat. Peti si Wengling. Noong una kaming ikasal, nagkompromiso siya para sa inyong pamilya. Kaya, mga kaibigan, Huwag mo akong ipagtanggol. dapat nakikita nyo na si Wengling ang pinakaangkop na mamuno sa pamilya. Mu Chen, kami ay mas nakatatanda. Wala kang kakayahan. Hindi ka namin sinisisi, mga kamag-anak mo. Pero, ito ang desisyon ng pinuno ng angkan. Kung hindi nyo kayang suportahan ang buong angkan, wala kayong karapatang magsalita. Sige. Pwede pala itong ayusin sa pera. Mahal, huwag kang malungkot. Ang mga bagay na kayang ayusin ng pera, kaya ni Daddy. Mama, huwag ka nang malungkot. Kaya ni Daddy. MMM. Muchen, alam mo naman ang lahat. Alam mo kung gaano ako nahihirapan. Alam mo, Ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito. Pero bakit mo pa rin ako pinapabagsak? Asawa ko. Kung gusto mo talaga akong bumagsak. Kung gayon, tutuparin ko ang iyong kagustuhan. Ako, Ano yan? Ano yan? AMEA. Ang dapat dumating ay darating din. Iyon ang pana na binaril ni Wengling, ang anak ng walang kwentang iyon. Paano nangyari yan? Nga, kanina ay sumablay na. Paano ito nakabalik? At huwag kang magbiro. Hindi naman siguro umikot sa mundo ang pana at bumalik, di ba? Ibig sabihin, ang panang ito talagang umikot at bumalik. yehey! Bakit nandito si Chu Chenran? Master Chu, halika, halika. Master Chu, hindi ka naman nasaktan, di ba? Ang hirap pa naman kayong imitahin dito. Pasensya na. Nagulat kayo. Nagula? Batiin kita. Ay, nga, Master Chu. Ang babaeng iyon, si Wengling, matagal na siyang inihanda para sa iyo. Dapat ay nasyahan ka na agad pagdating mo. Ingnan mo ang nangyari. Ibinenta niyo ako. Kayo ang aking mga kapatid. Noong bata pa ako. Chuchang, ano ang ibig sabihin nito? ang aking asawa, karapat-dapat bang insultuhin ng marumi mong bibig? Ang aking asawa, karapat-dapat bang insultuhin ng marumi mong bibig? Ang asawa mo? Kung gayon, ano ako? Kung gayon, sino ako? Ikaw. Mamaya, kapag kasama ko ang asawa mo, siguraduhin mong hawakan mo ng mahigpit ang anak mo at bantayan mo ang pinto para sa akin. Naintindihan mo? At saka, kayong tatlong alagang hayop, dapat matuto kayo ng kaunting pagkatao. Naintindihan nyo ba? Chu Tianran, sasabihin ko sa iyo, una, hindi ako sasama sa iyo. Pangalawa, ito ang pagsubok para sa tagapagmana ng aking pamilya. Hindi ka welcome dito. Umalis ka kaagad. Walang nagsabi sa kanya? Palisin si Master Chu. Karapat-dapat ka ba? Imposibleng paalisin ka ngayon. Palisin si Master Chu. Alam mo ba, kung wala si Master Chu sa ikalawang round,
hindi ito magsisimula. Si Master Chu ang buong pamilya Weng, ang dakilang tagapagligtas, at siya rin ang iyong kasintahan, Weng Ling, na dumalo sa pagatasan ng tagapagmana ng pamilya. Ano? Bakit hindi ko alam? Muchen, Xiao Chayan. Talagang hindi ko alam. Wala na kayong mukha. Kung ganyan kayo ka-humble kay Chu Tianran, hindi kayo patatawarin ni Lolo. Wala na kayong mukha. Kung ganyan kayo ka-humble kay Chu Tianran, hindi kayo patatawarin ni Lolo. Tatay, Ay, Master Q. Ah, Master Q, malaki ang utang na loob ko sa iyo para sa anak ko. Pakiusap. Mukhang ang aking mahal na apo ay para lang sa henyo ng pamilya Chu. tatay, hindi ba't nilinaw ko na sa'yo? Si Xiao Tian ay maaaring magdala ng pag-asa sa ating pamilya. Hindi ka naniniwala sa akin, hindi ka pa rin ba naniniwala sa sarili mong apo? Tama na. Ang kapalaran ng isang pamilya, ipagkakatiwala sa anak ng isang walang kwenta? Ano ba yung biro na yan? Tay, hindi nga sapat si Muchen. Wala siyang ginagawa, walang pera. At minsan, puro kasinungalingan ang sinasabi. Pero siya ang asawa ko at ama ni Xiao Tian. Sa pag-aalaga sa mag-ina, naniniwala akong sincero siya. Ikaw, wala kang utang na loob. Bakit mabait sa'yo si Muchen? Kasi ikaw ang bumubuhay sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan yan? Tay, iba si Muchen sa'yo. Kahit anong gawin kong gulo, hindi niya ako iiwan. Tay, para din ito sa ikabubuti mo at sa ikabubuti ng buong pamilya. Ang pagkakagusto sa'yo ni Master Q ay biyaya para sa'yo. Sa tingin ko, masyado kang matagal na kasamang walang kwenta, kaya naging tamad ka na rin. Tay, ulitin ko. Ang asawa ko, pwede akong hindi masaya sa kanya. Pwede ko siyang murahin. Pero kayo, hindi pwede. Tama na. Tama na. Masama si Lolo at Lolo. Huwag ninyong sigawan si Mama. Xiao Tian, Perlas ng dugo ng banal na King Long. Ito si King Long. Ang makita ang perlas ay parang makita ang may-ari. Sumasaludo po ako, Panginoon. Lolo, anong nangyayari sa'yo? Lolo, lumuluhod ka sa isang bata. Ano ba yan, nakakahiya? Nandito pa si Master Chu. Umalis ka. Anak, masaya ka na ba? Gusto mo bang mamatay sa galitang pinuno ng angkan? ito. Ay lolo, paumanhin po. Hindi po yan ang ibig sabihin ni Uyao Chan. Tahimik po siya kadalasan. Hindi rin po siya nagsasalita ng kung ano-ano. Huwag niyo na lang po intindihin. Lola sa tuhod. Huwag mong sigawan si Mama. Gusto kita. Itinago ni Muchen ang perlas ng dugo ng banal na King Long. Mukhang alam din niya ang totoo. Ang mga sinabi niya kanina ay palala sa akin na maging mahinahon. Nyakap ko lang naman siya. Huwag niyo nang palakihin. Pinuno ng angkan Weng, ayon sa kasunduan. Kung matalo si Weng Ling, maaari ko siyang dalhin. Ngayong tapos na ang pagsubok, ang pera ay sa iyo, ang tao ay sa akin. Ngayong tapos na ang pagsubok, ang pera ay sa iyo, ang tao ay sa akin. Bitawan mo ako. Bitawan. Ita, naglakas loob kang saktan ako. Sabihin ko sa'yo, nagre-retreat ang tatay ko ngayon. Ako ang tagapagsalita ng pamilyang Chu ngayon. Sa isang salita ko lang, pwede kong bawiin lahat ng investment sa pamilyang Weng. Ilang lakas loob ba ang mayroon ka para saktan ako? Muchen, masyado kang padalos-dalos. Kahit na wala siyang kwenta, totoo ang sinasabi niya. Masyadong malakas ang pamilyang Chu. Ang sampal na yan, ilulubog nito ang buong pamilya sa walang hanggang kapahamakan. Si Master Chu, isa lang siyang tagalabas. Wala siyang kahit anong koneksyon sa pamilyang Weng. Kung gusto ninyo siyang patayin o saktan, bahala kayo. Hindi nyo na kailangang kumilos, kami na ang gagawa. Muchen, lumuhod ka na. Gusto mo pa bang ipahamak ang buong pamilya natin? Bakit hindi mo na lang ibigay ang asawa mo kay Chu Tianran? Ikaw, may tao ba diyan? Baliin niyo ang tuhod niya. Eka lang. Walang sinuman ang makasakit sa apo kong lalaki. Walang sinuman ang makasakit sa apo kong lalaki. Ano, Lolo? Huwag kang maging malabo ang isip. Nga, Lolo, si Muchen ang may kasalanan nito. Idinadamay niya ang pamilyang Weng. Bakit mo pa rin siya pinoprotektahan? Tatay, Sinabi na ni Master Chu kanina, siya ang namamahala sa lahat ng bagay sa pamilyang Chu. Hindi natin pwedeng galitin ang isang malaking tao dahil lang sa isang walang kwentang dayuhan. Hindi lang ako hindi nalilito. Sa halip, ang pagpigil sa inyo, ang pinakamatalinong desisyon ko sa buhay na ito. Ano ang sinasabi mo? Siya si Master Q. Ako pa rin ang pinuno ng angkan.
Apo sa puhod, huwag ka mag-alala. Hanggat nandito ako, walang sinuman ang mang-api sa iyo. Lolo, ang pagbabago mo ay medyo hindi ko pa masanay. Handa kong gawin ang lahat, apo sa puhod. Apihin mo ako? Sagip. Pero ang apihin ng pamilya ko? Hindi pwede. AMEA. Weng Yunchan, ikaw mismo ang nangako sa akin. Gusto mo bang maging sinungaling? May pusta ba tayo? Panalo o talo, hindi mo siya madadala. Muchen, huwag kang maging matigas. Hindi natin kayang labanan ang pamilyang Chu. Chu Chenran, tingnan mo nang mabuti. Hindi natalo ang anak ko. Hindi lang tinamaan ng anak ko ang bulse. At tumagos pa sa target. Ang pamilya ni Mu Xiaochan ay hindi tumama sa target. Miss, ang nanalo ay ang pamilya ni Wen Ji. Hahaha. Anong taon na ba ngayon? Hindi ba matagal nang nawala ang Great Qing Dynasty? Ay, Ana, ang galing mo kalaga. Weng Ling, nakatakda kang ipagbili. Binabati kita, Ete, dapat kang magkasalamat kay Master Chu. Hindi siya nanidiri na matanda ka na akupas ang ganda. At nagustuhan ka pa rin niya. Ang maya ay gusto pa rin lumipad sa sanga at maging Phoenix. Hindi ka man lang umihi at tingnan ng maigi ang sarili mo. Makakapanganak ka ba ng anak ng Phoenix? Mula pagkabata, ang ete ninyo ang nagpalaki sa inyong dalawa. Ngayon, kinakagat ninyo siya pabalik. Talagang mga walang utang na loob. Manahimik ka. Ano ba ang alam mo? Hindi ka naman taga rito para makialam dito. Ano ang alam ko? Sa study room ng ete mo, nandoon pa rin ang galitreto ninyo. Noong mahina ang negosyo ninyo, ang ete mo, buwan-buwan, ginagamit ang ipon niya para suportahan ang negosyo ninyo. Para sa asawa ko, ang labanan sa angkan ay hindi dapat makaapekto sa pamilya, dahilan ng damdamin. Muchen, Gago. Kahit anong sabihin mo, hindi pa rin mababago ang katotohanan na may kailangan ang pamilyang Weng sa pamilyang Chu. Gago. Sino ang tinatawag mong gago? Ha? Gago. Sino ang tinatawag mong gago? Ha? Dalhin mo ang puhunan mo at lumayas ka. Matandang gago, binibigyan kita ng respeto, di ba? Ang kooperasyon ng pamilyang Chu ay hindi mo pwedeng tawagin kung kailan mo gusto, at paalisin kung kailan mo gusto. Mukhang ang pamilyang Weng ay ayaw ng magpatuloy ng lahi. Mga tao. Master Chu, kumalma po kayo, kumalma po. Hindi po yan ang ibig sabihin ni Lolo. Hindi po talaga. Lolo, bilisan niyo po at ipaliwanag kay Master Chu. Kung hindi, ang pamilya ni Master Chu ay talagang alisin ang puhunan. Kung alisin, alisin. Ang kinabukasan ng pamilyang Weng ay mayroon ng sandigan. Hindi na kailangan ang pamilyang Chu. Lolo, ano po ang sinasabi nyo? Hindi ka naniniwala na ang anak ni Muchen ay talagang makabalik sa pamilyang Chu, di ba? Matandang gago. Huwag kang magyabang. Paano mo nagawang maliitin ang pamilyang Chu? Matagal nang humina ang pamilyang Weng. Kahit ikaw, kailangan mong lumuhod sa harap ng aking ama at humingi ng tawad. Subukan mong kapuntahin dito ang matandang Chu Liang na yan. Ngayon, hanggat may hininga pa ako, hinding-hindi ko hahayaan na kunin mo ang aking apo. At apihin ang aking manugang. Wala kang pag-asa. Magaling, Weng Yunchan. Tatanungin lang kita. Wala na bang pag-usapan? Wala. Lolo, Lola sa tuhod. Tingnan mo, tama ba ang ginawa ko? Lolo, suporta. Suporta. Weng Ling, alam kong ayaw mong iwan ang batang yan. Kung gusto mong mabuhay ang batang yan, sumama ka sa pamilyang Chu at mamuhay kasama ko. Hahaha. Arha, ang anak ko ay kinidnap. Alaga ka niya. Hindi ka ba kikilos? Ang aking amo, ayos lang. Xiao Chen. Weng Ling, alam kong ayaw mong mawala ang batang yan. Kung gusto mo siyang iligtas, sumama ka sa akin sa pamilyang Chu. Hahaha. Xiao Chen, huwag kang matakot ha? Nandito si Mama, Chu Tianran, kinidnap mo ang isang bata, wala ka bang hiya? Ano ngayon? Matatanda, mahihina at kababaihan, lahat sila ay hinawakan ko na. Anong gusto mong gawin? Halika, hulihin mo ako. Hahaha. Ikaw, Chu. Ikaw na walang kwentang bata. Pakawalan mo ang bata. Kung hindi, ako. Kung hindi, ano? Ano? Ikaw na matandang mapagsamantala, kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi mo na makikita ang batang ito. Ikaw. Lolo, sasama na lang ako sa kanila. Hindi. Aray, tatay. Huwag na kayong magaway. Ang gusto lang ni Master Q ay si Lingling, hindi niya sasaktan ang bata. Ah, Ikaw ay naku. Muchen, magsalita ka nga. Master Chu, pag-isipan mo ng mabuti ha?
Sana hindi ka magbago ng isip. Nagbabago ang isip ko. Wengling, tingnan mo ang walang kwentang yan sa pamilya mo. Nagbabago ang isip. Kung babawiin ko yan, hindi na ako Chu. Sige, umalis ka na. Matapang ka. Tara. Kay. Muchen, anak mo yan. Mahal, huwag kang mag-alala. Sabay tayong susundo kay Xiao Tian mamaya. Ginagarantiya kong walang mangyayaring masama. Aba, manugang. Ibig mong sabihin, lilitaw ang dakilang taong yon. Lolo, ano ba ang hindi mo masabi sa akin? Lolo, ano ba ang hindi mo masabi sa akin? At ikaw, Muchen, ang laki ng puso mo. Kinuha ang anak mo, pero ni isang salita, hindi ka makapagsalita. Hinayaan mo lang si Chu Tian na dalhin siya. Ang bagay na yan, hindi natin masisisi si Muchen. Kahit ako, lolo ninyo, nahihirapan ding ipaliwanag. Lolo, ano po ba ang sinasabi ninyo? Si Tian Tian ay sarili kong anak. Ano ang hindi ko dapat malaman? Ay, huwag ka nang magtanong ng malalim. Siguradong walang mangyayaring masama kay Xiao Tian. Saka, tingnan mo si Muchen, hindi rin madali ang sitwasyon niya. Araw-araw kang abala sa paghahanap buhay. Siya ang nagiging ama at ina, at kailangan pa niyang tiisin ang galit ninyo. Dapat ay mag-isip-isip ka rin. Lolo, ang mga magulang na ito, mayroong nag-aasikaso sa bahay at sa labas, di ba? Sandali, sandali. Lolo, ngayon ba ang panahon para pagtalunan ito? Ay, Lingling, ang problema ngayon ay kahit anong sabihin ko sa iyo at kay Lolo, hindi ka maniniwala. Ngayon, sumama ka na lang kay Lolo para asikasuhin ang paglilipat ng mana. Sabay tayong susundo kay Xiao Tian. Muchen, mag-asawa tayo. Sabi mo hindi ako naniniwala pero nagsabi ka ba? Talaga bang okay lang ang pagtatago ng sikreto sa isa't isa? Ako. Sa ang presidente ng Amerika. May sakit. Tingnan mo, kahit sabihin ko, hindi ka pa rin maniniwala. Ang mga babae talaga, ang daming problema. Kailangan pang magtanong, pero kapag sinabi na, hindi naman makikinig. Sige na, Apo, sumama ka muna sa akin para asikasuhin ang papeles ng tagapagmana. Lolo, hindi ito patas. Lolo, hindi ito patas. Lolo, hindi pa tapos ang laban. Bakit ninyo pinili ang bastardo ni Muchen? Naglakas loob kang saktan ako. Hindi kita sinapak kanina dahil may bata. Gayon, wala kang karapatang magsalita. Anong problema kung sinaktan ka ni Weng Qiang? Ha? Hindi mo ba narinig ang sinabing patriarch kanina? Si Xiao Tian ang tagapagmana ng ating pamilya. Ang ating angkan, dapat kitang saktan. Sinasaktan ko ang iyong kalungkutan. Matandang hukluban. Huwag kang maging mapagmataas dahil lang mas matanda ka sa akin. Ang dahilan kung bakit dinala ni Master Chu si Mu Xiao Tian ay dahil gusto niyang makasama ang iyong anak. Walang kinalaman sa pagiging marangal ang bastardo na yan. Bakit siya magiging pinuno ng pamilya? Dinala ang aking anak. Nasa bingit siya ng kamatayan. Ngayon, minumura mo ang aking anak. Tao ka pa ba? Bakit ka umiiyak? Kung makasama mo si Master Chu, hindi ba't ligtas na makabalik ang bata? Anong problema doon? Humiga ka lang, saglit lang yan. Makakatulong ka pa sa pamilya. Ay naku, hindi na ito mukhang pamilya. Kasalanan ko na masyado akong matigas ang ulo. Lolo, huwag ka nang mag-atubili. Ituloy mo na. Tutal, ang panganay na kapatid ay mag-aambag sa pamilya. Huwag na nating hintayin ang bastardo sa kanilang pamilya. Walang hiya. Lolo, nababaliw ka na ba? Lolo, nababaliw ka na ba? Noon, napagdesisyonan nating ipadala si ate sa pamilyang Chu. Magkasama nating ginawa ang desisyong iyon. Ano ba ang ginagawa mo ngayon? Para kay Muchen, para kay Xiao Tian, para sa buong pamilya. Lolo, nagbibiro ka ba? Lolo, huwag mong kalimutan. Ako lang ang nag-iisang lalaki sa buong pamilyang Weng. Ako ang magkapatuloy ng ating angkan. Ang walang kwentang ito, at ang kanyang anak na bastardo. Kung ikaw ay... Qiangzi. Kung binibigyan kita ng respeto, dapat. Gusto mo ba? Kukunin ko ang iyong apelido. Survival of the fittest, competition sa pamilya. Ito ba talaga ang gusto mo? Pag-isipan mo ng mabuti at sabihin mo sa akin. Isang tagalabas, nagmamayabang pa. Hindi pa nagiging tagapagmana ang anak mo. Kung sakaling maging tagapagmana ka, hindi ka na mapipigilan sa kayabangan. Aakyat ka pa sa langit. Lolo, alam ko na ang aking pagkakamali. Ngayon, kayong katlo, magkakita kayo ng saloobin kay Muchen. Kung magkakasundo kayo mula ngayon, ako ay bababa sa ikalawang linya at tutulungan ko kayo ng maayos. Kung gusto nyo paling makipaglaban, babawiin ko ang inyong apelido. At mula ngayon, hindi na kayo bahagi ng pamilya. Tay. Ako rin po, magpapahayag ako. Hindi na ako makikipag-agawan sa pagiging tagapagmana. Talagang hindi na ako makikipag-agawan. Hindi na makikipag-agawan. Hindi Ako na rin, makikipag-agawan. hindi na ako makikipag-agawan. Naisip niyo na ba ng mabuti? Hindi ako yuyuko sa dayuhang ito, sa basurang ito. Hintayin mo lang na ang asawa mo ay makuha ni Master Chu. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ang asawa mo nga,
tumakbo na sa iba, nagpapanggap ka pa rin dito. Nasaan si Wengling? Siguradong hinanap si Xiao Chan. Kailangan mong pumunta agad. Kung hindi, magiging ama ka na naman ng hindi mo anak. Hahaha. Xiao Bei. Naku po. Muken, ikaw. Mga asong magnanakawang pamilyang Chu. Hindi tayo magkakasundo. Huwag mong hawakan ang apo ko. Urong dugo ng tunay na dragon. Akala ko si Xiao Tian na ang pinakamalakas sa mundo. Hindi ko inakala na mayroon pa palang dalubhasa sa pamilyang Weng. Tara na. Buti na lang, mabilis akong umamin ng pagkakamali. Ikaw. Anong ikaw? Ikaw na mapagmataas. Pag-isipan mo ng mabuti yan. Kuya, hintayin mo ako. Sasama ako para iligtas si Ed at Xiao Tian. Ha? Apo sa uhod. Sandali. Kung ang gunggong na tuna yan, maglakas loob na apihin si Wengling. Ako ang unang sasalang. Wawasakin ko ang pamilyang Chu. Manugang, ang gunggong na kutianran na yan. Bakit ikaw pa? Hayaan mo ako. Bakit ka lumabas? Ha? Kuya, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Gusto ko ring iligtas si Ed at Xiao Tian. Tara na sa pamilyang Chu. Mag-ingat sa pag-atras. Nakalimutan kong suntukin ka kanina. Sige, suntukin niyo ako. Director, ayoko na. Dagdag bayad. Bakit hindi pa dumarating si Wengling para iligtas kami? Dapat malapit na siya. Punyeta ka. Nagkamali ka ba ng pagkuha ng bata? Kuya Chu, sumisumpa ako. Wala akong ginawang mali. Anak ba talaga siya ni Wengling? Hoy, bata. Tawagan mo ang nanay mo. Huwag mo akong pahirapan. Nakakita ka na ba ng kamaong kasing laki ng sandbag? Anong pinaggagawa mo? Nasaktan ba siya ng aking panloob na lakas? Kuya Chu, may mali dito. Siya, marunong siyang mag-martial arts. Punyeta ka. Walang kwenta. Munting bastardo ni Muchen. Hindi kita kaawaan. Sino ang pumalo sa akin? Hindi ako. Kuya Chu, hindi ako. Kamatayan ay balewala. Laging kontra sa tatay. Ang kapalaran ko'y sa akin, hindi sa langit. Gusto kong maging demonyong diwata. Emie. Ano ka bang nilalang? Nakatingin ka pa rin? Para kunin kayo. Sobrang mapang-api. Huwag kang sumobra. Ako, isang marangal na ginoo ng pamilyang Chu. Isang pamilya ng mga angkan. Isang pamilya ng martial arts. Ay inaapi lang ng isang bata. Tinuturo pa sa ilong. Wala na ba akong mukha? Blah blah blah. Ikaw. Kung matapang ka, lumabas ka at mag-isa tayong maglaban. Huwag mo akong sisihin, maliit na bata, kung apihin kita. Ito ay inaalagaan ng aming pamilyang Chu. Inapo ng Diyos na aso. Espesyal na inilaan para protektahan ang aming pamilyang Chu. Bilisan mo, tawagan mo ang nanay mo. Para samahan ako dito. Meron din ako. Huwag kang magyabang. Bakit ka ba katulad ng tatay mo? Ang bata-bata mo pa, marunong ka ng magyabang. Haha, sa wakas, nakatakas din ang Paminong ito mula sa mga kuko na mag-amang ito. Yemam, ano ito? Tingnan niyo ang coot ko. Umuwi, Rebirth, ako ay isang espiritual na alaga sa lungsod. Hindi. Gagamitin mo lang ang bobong asong ito para takutin ako. Aso, Panginoon, nasa iyo ang pag-asa namin. Siya yan.
ang nang-api sa aming pamilyang Chu. Ang palakas sa patag na lupa ay inaapi ng aso. Tamang-tama. Wala akong mapagbuhusan ng gali. Bobong aso. Huwag kang tumakbo. Ay, aso, Panginoon. Ay, huwag mo akong iwan. Iligtas mo ako. Kumusta? Comfortable ba? Kagalang-galang. Kumusta? Nasyahan ka ba? Maliit na ninuno. Ayos lang ba? Sige na nga. Chu Tianran, buksan mo ang pinto. Nandito na ako. Pakawalan mo ang anak ko. Buksan mo ang pinto. Ay, sino yan? Ay, Ginang. Ay, kayo pala ang dumating. Halika po, tuloy po kayo, tuloy po kayo. Dalhin mo ako kay Chu Tianran. Ay, deli. Chu Tianran. Ano to? Anong ginawa mo sa anak ko? Binuli mo ba siya? Binuli ko siya. Tingnan mo nga ang trato sa kanya. Mas masarap pa ang kinakain niya kaysa sa akin noong bata pa ako. Xiao Qian. Mama! Mama! Xiao Qian. Ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Hayaan mong tingnan ka ni Mama, ha? Tingnan mo ang aso ko. Binuli ng anak mo. Bumagsak ang cultivation level niya at nawasak ang kanyang Dao heart. Chu Tianran. Nandito ako para sabihin sa iyo ang isang bagay. Ako, si Wengling, hindi ako yuyuko sa pamilyang Chu ninyo. Ako, Huwag ka nang mangarap. Hanggang dito na lang. Kung guguluhin mo pa ako, hindi na ako magiging mabait. Paano ka hindi magiging mabait? Tay, lumabas na po kayo. Ano ba yan? Si Chu Liang, pinuno ng pamilyang Chu. Kung hindi pa ako lalabas, mawawalan na ng mukha ang pamilyang Chu dahil sa'yo. Tay, hindi ko po kasalanan. Tingnan niyo po. Pati po yung asong bantay na iniwan niyo sa atin. Ikaw si Wengling. Pinuno ng Chu. Ako po si Wengling, ang panganay na anak ng pamilyang Weng. Paumanhin po. Kasal na po ako at may anak. Salamat po sa pagpapahalaga ng pamilyang Chu. Pakiusap, huwag niyo po akong pahirapan. Mama, ako na po. Ako lang po. Kaya kung patumbahin ang mga masasamang tao na nang api sa'yo. SRA. Huwag kang maingay. Ang daldal na bata. Wengling, matutulog ako sa'yo. Dumating na ang tatay ko. Huwag kang lumapit. Runner. Pinuno ng Chu. Mag-isip ka ng mabuti. Kung sasaktan mo ako, hindi ka patatawarin ng pamilyang Weng. Pamilyang Weng, AMA. AMA. Ang pamilyang Weng ay lalaban sa pamilyang Chu para lang sa'yo, kahit pa maglakas loob sila. AMA. Si Weng Yuntian, ang matandang walang kwenta na yan, isang unang ranggong mandirigma lang naman. Matatakot ba ako sa kanya? O baka naman iniisip mo, asahan mo ang asawa mong walang kapangyarihan. Para protektahan ka. Ano pa nga ba? Mahal ko, Xiao Chan. Asawa ko. Hoy, Chu. Ang pamilyang Weng ay hindi madaling apihin. Hindi na kaya. Ang bilis ng sasakyan. Manugang, ang galing mo talaga. Alagang. Ete, nandito kami para iligtas ka. Sila. Anong nangyari sa kanila? Sila. Nahihilo sa biya. Maging seryoso ka. Anong oras na ba ngayon? Ako, tama na. Ano ba ang tingin ninyo sa pamilyang Chu? Sasabihin ko sa inyo, nang hingin ng anak ko ang babaeng ito, dapat ay ibinigay nyo na siya agad ng walang pag-aatubili. Ito ang pamilyang Chu. Ito ang posisyon ko bilang super grade na mandirigma, si Chu Liang. Naiintindihan ko. Pero bilang pinuno ng angkan, kahit ano paman, kailangan ko pa ring humarap muna. Mu Chen. Ang pag-ugali ni Lolo sa loob ng maraming taon, sobrang naghahabol ng kapakinabangan. Ngayon na matanda na siya, matigas pa rin ang ulo niya. Pinahiyapan ko kayo. Ang orihinal na intensyon nyo ay para sa pag-unlad ng pamilya. Hindi kami nasasaktan, naintindihan namin kayo. Pinuno ng pamilyang Chu,
tungkol sa inyong posisyon, alam na alam ko. At lubos kong iginagalang ang inyong lakas. Ang pakikipagkita kay Master Chu ngayon, siguro ay nawala ako sa sarili. Paumanhin, kahit ano paman, kailangan kong sirain ang kasunduan. Tungkol sa kabayaran at mga kahilingan, sabihin mo lang. Pero ang mga tao sa aming pamilyang Weng ay hindi ko ibibigay. Ang ibig mong sabihin, sinira mo ang reputasyon ng pamilyang Chu sa tingin mo sa pera. Kaya mo bang bayaran? Ang sangay na pinamumunuan ko, si Weng Ji, ay gagawin din ang lahat para akuin ang kabayaran. Habang papunta ako, ate, bigla kong naisip, kung ako at ang anak ko ngayon ay nasa pangani. Ililigtas kaya ako ng pamilya ko? Sa sandaling ito, naintindihan ko. Dati, napakawalang alam ko. Ako, tama. Ano ang nangyari habang wala ako? Pareho kaming Amerikano ni Oyaw Chan. Huwag kang magbiro, bakit ka pa nagtatanong? Hindi ka maniniwala kung sasabihin ko. Sa madaling salita, anak, ang kapalaran ng ating pamilya ay dahil kay Mukhen. Ang pera ay maaring kitain muli. Ngunit ikaw lang ang anak ko. Nagkamali si tatay. Hindi na ito mangyayari muli. Tama na. Aray, tinatawag ka ni tatay. Tapos ka na bang umiyak? Tapos na. Kung tapos ka na, pag-usapan natin ang presyo. Sasabihin ko na ang masamang balita. Ikaw, Weng, ininsulto mo ang anak ko una, at pagkatapos ay nagbigay ka ng kondisyon sa akin. Kung magbibigay ako ng presyo, kung maglakas loob kang magsalita ng isa pang salita, paliliparin ko ang buong pamilya mo. Emie. Hanggat hindi mo kukunin ang sinuman sa pamilya Weng, hindi ako magdadalawang isip. Sig. Una, sa paghampas sa anak ko. Gusto ko ang kita ng pamilya Weng sa loob ng 1 taon. Pangalawa, sa pagsakis sa aming banal na hayop. Gusto ko ang kita ninyo sa loob ng 5 taon. Sinira nyo ang reputasyon ng pamilyang Chu. Gusto ko ang kita nyo sa loob ng 10 taon. Bakit hindi ka nalang manggulo? Ang pamilyang Weng sa loob ng 16 na taon. Magtatrabaho ng libre para sa'yo nang hindi kumakain o umiinom. Linger, huwag kang masyadong mag-alala. Emie. Hindi ba kita lang sa loob ng 16 na aon? Hahanap ng paraan si Lolo. Dagdag pa. Ang buhay ng batang ito. Ano? Ako ang punterya niya? Hindi ba't sinabi mong pera lang ang gusto mo, hindi tao? Bakit ngayon gusto mo na ang buhay ng asawa ko? Nananaginip ka. Walang sinuman sa pamilyang Weng ang mababawasan. Pinunong pamilyang Ku, sigurado ka bang siya ang punterya mo? Ano pa ba? Kung gayon, ayos lang. Ayos lang. Kung gayon, ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. Lolo, tatay, mag-isip kayo ng paraan. Kapag pera ang pinag-usapan, medyo nag-alala ko. Pero pagdating kay Muchen, Lolo, bigla kong gumaan ang kakiramdam. Anong ibig mong sabihin? Bakit parang? Alam niyo na ang lahat. Alam ko pa yan. Wala. Huwag kang mag-alala, Mommy. Mas malakas pa si Daddy kaysa sa akin. Grab siya. May posibilidad ba na? Kung gaano kalakas si Xiao Tian, hindi ko pa rin alam. Ikaw nga, gusto mo lang talaga na sabihin muna ang masasamang balita, di ba? Ikaw na walang kwentang asawang inampon. Ang mga amo mo sa bahay na ito, wala namang reklamo. Ikaw pa, asong alaga, may reklamo. Ikaw, Sabihin ko na sa'yo ng maaga. Kung ano man ang gusto mo, may bibigay ko sa harap mo. Kasama na ang buhay ko, pero sinasabi kong hindi mo makuha. Kung hahawakan mo pa rin, sisirain kita. Kung hahawakan mo, sisirain kita. Ibig sabihin mo, ipapakita mo lang sa amin at tapos na? Ano ba ang lakas ng loob mo? Nagmamalaki ba siya sa akin? Dad, ito ang anak ni Muchen na ginawa to sa akin. At ang lakas pa rin ng loob niya. Tulungan mo ako. Nagsumbong ka pa? Binali ba kita? Hindi. Sino ang nagsabi? Sinong gago ang nagsabi niyan? Ikaw at sa Erha lang ang gumawa niyan. Hindi ko naman binali. Pareho lang yan. Tulungan mo ako. Ama na, tingnan mo ang kawalan mo ng pag-asa. Ang tatay mo ngayon ay isang super grade na mandirigma. Kung may banal na sandata ako, hindi lang ako magiging walang kapantay sa mundo. Kahit pa dumating ang banal na pinglong o Panginoong demonyo, kaya ko pa ring hamunin sila. Magkaroon ka ng kaunting tapang. Walang kwentang manugang. Ngayon, naniniwala ka pa rin ba na kaya mong ilabas at hindi ako, si Chuliang, maglalabas? Huwag kang makinig sa pagyayabang niya.
Siya ay isang asawang walang ginawa, kundi manloko ng mga matatanda, at naghihintay lang ng kamatayan. Wala kang may lalabas. Umalis ka. Pabalikin mo ang matanda ninyo, para kausapin kami. Kung hindi lang si matandang Weng taos pusong humingi ng tawad, at nagpumilit na bayaran ka, para mabayaran ang kanyang pagkakasala, hindi ko man lang titingnan. Wala kang may lalabas. Duwag ka. Kung talagang may kakayahan ka, hindi ka iwan ng asawa mo para sumama sa akin. Anong sinabi mo? Ito, Tulong. Ilusyon lang to, lahat to ay ilusyon lang. nagsalita ang aso. Paano nagsalita ang aso? Gusto ko sanang gamitin ang buong lakas ko. Totoo ba, Master Chu? Maglaro tayo. Banal na King Long. Tita Yu. Lord Muchen, iwan nyo na sa amin. Bakit ka pa nagpapaka-importante ngayon? Lord, huwag po kayong magalit. Hindi namin kayang harapin yan. Lord Xiao Chan, pakiusap, kausapin nyo ang tatay nyo. Huwag nyo siyang pasiglahin. Daddy, kalmado ka lang. Ang card na ito ay maaring gamitin para sa lahat ng kayamanan ng mga cultivator na nasa ilalim ng paggamit ni Lord Muchen. Chu Liang, kaya mo bang kunin to? Ang card na ito ay maaaring gamitin para sa lahat ng kayamanan ng mga demonic cultivator na nasa ilalim din ng paggamit ni Lord Muchen. Subukan mong kunin. Hindi possible. Paano niya magiging si Muchen? Ang pinagkakaisang respeto ng righteous at demonic. Daddy, ano na ang gagawin natin? Lord King Long, hindi naman siguro kayo makikialam sa usapin ng ibang pamilya, di ba? Kung hindi ako dumating, ang usapin ng pamilya mo ay muntik ng kumitil sa buhay ng lahat. Banal na King Long, kayo, ako, si Chu Liang, pinasikat ko ang pamilyang Chu bilang pinakamalaking pamilya. Nagsanay ako sa martial arts hanggang sa rurok ng Martial Emperor, para lang makapasok sa Immortal Gate sa Sukdulan. Ngayon na narating ko ang rurok ng martial arts, hindi nyo ako binabati, hindi nyo ako tinatanggap sa Immortal Gate. Sa halip ay pinagtatanggol nyo pa ang walang kwentang iyon. Mayabang. Kapag naglakas loob ka pang tumingin kay Muchen, bubulagin ko ang iyong mga mata. Mahal na prinsesa ng Demon Cult, isa ka ring dakilang personalidad na nagpabago sa kasaysayan sa loob ng halos isang siglo. Isang malupit na figura sa kasaysayan. Tutulungan mo rin ba siya? Emie. Dati ay hinahangaan ko rin ang iyong kapangyarihan at gusto kong maging disipulo mo. Ngayon ay nasa rurok na ako ng martial arts. Saan ba ako mas mahina kaysa sa kanya? Bakit kayong lahat ay kumakampi sa kanya? Kulang ka sa katuwiran. Ayaw sa iyong Immortal Gate. Gusto mo ring sumali sa aming Demon Cult? Pero takot kang mamatay. Wala kang determinasyong mamatay para sa iba. Wala ka ring determinasyong bumangon pagkatapos mamatay. Ikaw na isang duwag na nambubuli lang ng mahihina. Anong silbi mo sa akin? Nasa harap mo na ang pera at buhay mo. Sinabi kong hindi nyo ito makukuha. Talagang hindi nyo ito makukuha. May sasabihin ako sa inyo. Mag-ingat kayo. Ang paglinang ay hindi ganoon kadali. Mula sa iyo, nang sabihin mong ibigay ko ang asawa ko sa anak mo. Alam kong hindi mo na ako malalampasan. Tatay, humihingi kami ng tawad. Talo kami. Nagalit tayo sa hindi dapat galitin. Hanggat may bundok, may kahoy, hindi tayo mauubusan ng panggatong. Mahal na King Long, Tita Yu. Nagkamali ako. Bakit ka humihingi ng tawad sa amin? Ginoong mo, nagkamali ako. Hindi ko dapat inagaw ang hindi sa akin. Hindi ko dapat nagustuhan ang asawa mo. Hindi ko kayo nakilala. Nagkamali ako. Nagkamali ako, Ginoong mo. Nagkamali ako. Hoy, Chutianran. Malinaw sa akin. Sa hinaharap gusto kong mamuhay ng payapa. Tiyak na marami akong makakatagpo na tulad mong mga anak na mayamang pamilya. Kayo, umaasa lang sa inyong kapangyarihan at sanay mang-api ng iba. Wala na akong sasabihin sa inyo. Hindi ko rin kailangan ang inyong pagluhod at paghingi ng tawad. 4 na salita lang ang ibibigay ko sa inyo. Magpakabuti kayo. Sig. Ngayon, marami kayo. Anggap ko na ang pagkatalo. Sana sa hinaharap, magsanay ka ng mabuti. Panginoong Muchen, hindi tapat ang puso ng kaong ito. Alaga bang balak mong palayain siya? Malinaw na hindi pa rin siya sumusunod. Ang Inoong Muchen, dapat puksain ang kasamaan hanggang sa ugat. Papatayin ko na siya para sa iyo. Panginoong Muchen, patayin. Nagkamali ako, Panginoong Muchen. Nagkamali ako, patawarin niyo po ako. Patawad, nagkamali ako. Patawarin niyo po ako. Xiao Chan. Ang mga tao, hindi sila laging nagbabago. Kaya naman, bawat desisyon ay isang sugal. Hindi rin sigurado si Papa na ang bawat masamang taong pinapalaya ay tiyak na magbabago. Kaya, King Long, Tita Yu, ipadala ang pamilyang Chu sa disciplinary division. Hayaan ang batas ang humusga sa kanila.
masusunod, Panginoong Muchen. Akala ko talaga magiging ka. Siyempre, kailangan maging isang ordinaryong tao na sumusunod sa batas. Tandaan mo yan, Xiao Tian? Opo, tanda ko po. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bakit hindi ka na magiging pinuno ng angkan? Ay, kuya, huwag mo na akong tuksuhin. Kahit sino pa ang maging pinuno, alagaan pa rin tayo ni ate. Pareho lang yan. Tara, ete, umuwi na tayo. Ipagdiwang natin ang ating bagong angkan. Sid. Tay, umuwi na tayo. Uwi na tayo. Uwi na tayo, Tara. Cheers! Tara, Ang mahilig uminom, uminom pa. Ang hindi mahilig, bahala na kayo. Ara. Tara. Sige, alis na kami. Paalam, paalam. Paalam, mag-ingat kayo. Asawa ko. Halika, halik. Ay, huwag kang maingay. Ay, matutulog na ako. Paalam. Naku, ang bait naman. Asawa ko, asawa ko. Asawa ko, tulog na ang bata. Asawa ko. Asawa ko, may nangyari. May nangyari. Huwag. Huwag kang magmadali, dahan-dahan lang. Ako. Nakakuha ako ng tawag mula sa iba't ibang sangay. Nakatakas ang pamilyang Chu, at bilang ganti, dinukot nila ang pinuno ng angkan. Si Binibining Wang Jie at ang ama ni Binibini. Anong gagawin natin? Tara na. Lintik. Akala ko sa ilang pagyuko at ilang paghingi ng tawad, makakaligtas na kami. Lintik na mga gago. Hindi sila sumusunod sa patakaran. Ikinulong nila tayong lahat. Muchen. Ano man ang paraan, kailangan kitang patayin. Halika, halika, halika. Bitawan mo. Bitawan mo, Lolo, tatay. kayo. Hindi ba kayo mayabang kahapon? Chu Tianran, isa kang walang utang na loob. Sayang ang aking bayaw. Gusto pa kayong bigyan ng pagkakataong mabuhay. Lintik, ikinulong nila kami. Anong klaseng paraan yan? Ang pera namin, lahat nawala. Hindi ba sinabi sa'yo ng bayaw mong bastardo? Puro sugal lang, pero natalo siya. Minamaliit niya ang aming determinasyon. Lalabanan kita. Lalabanan kita. Tay, tulungan mo ako. Lolo, Nagsisisi ka ba? Galit ka ba kay Muchen? Kung tinapos niya ako kahapon, hindi kayo magdurusa ngayon. Sabihin mo sa akin, si Muchen ay isang walang kwentang bastardo. Kapag sinabi mo, pag-isipan kong palayain ka. ipinadala kayo ni Muchen para hatulan. Ama ang ginawa niya. Dapat lang kayong panirihan ng laha. Sage, Xiaoji, Naghahanap ka ng kamatayan. Xiaoji. Qiu Tianran, hayop ka. Kung matapang ka, sa akin ka lumaban. Siyempre, sa'yo ako lalaban. Tito, Weng Shuen, gago ka. Paano ka nagmakaawa sa akin noon? Ayaw sumama ng anak mo sa akin. Hindi mo ba siya didisiplinahin? At ipadala sa akin? Master Chiu, nagkamali ako. Hindi ko dapat pinabayaan ang anak ko. Tito, Sa akin na lang lahat, di ba? Wala silang kinalaman dito. Masyado kang madali kung papatayin ka lang namin. Sa totoo lang, dahil sa inyo to, itong dalawang matandang to, alam nyo na gusto ng pamilyang Chu, dapat ay ibinigay nyo na lang ng kusa, tapos pinakuha nyo pa sa amin. Panginoong Q, pakiusap, pakawalan niyo ang tatay ko at si Xiaoji. Nagmamakaawa ako sa inyo. Manahimik ka. Magkaroon ka naman ng kaunting tapang. Tatay. Ikaw pa ang may tapang. Matandang Weng, anak, turuan mo sila ng leksyon para sa akin. Sechpo, Xiaoji. sabihin mo na si Muchen ay walang kwentang basura. Kung hindi, sasakalin ko siya. Ayaw mong sabihin, ha? Kung gayon, sasakalin ko talaga siya. Subukan mo.
Bakit kayo nakatunganga pa? Pigilan niyo siya. Kayo, mga tauhan ng pamilyang Chu, talagang hindi nyo alam ang inyong lugar. Kayo, mga gago. Umasok na nga, hindi pa rin sumusuko. Ayaw sa buhay, gusto ang kamatayan. Gusto ang kamatayan. Alam kong kapag ibinalik niyo ako, o nahulog ako sa inyong mga kamay, patay pa rin ako. Mas mabuti pang may kasama akong mamatay. Chu Tianran, bago ka kumilos, kaya kitang patayin ng 10 beses. Emie, banal na King Long. Alam kong kaya mo akong patayin, pero ako ay isang super grade na mandirigma. Pero sinisigurado kung hindi mo siya maililigtas. Huwag kang masyadong mayabang. Paano kung kasama ako? Hindi ko na alam. Ang alam ko lang, kamag-anak siya ni Muchen. Wala akong pakialam. Gusto mo bang magkarera tayo sa bilis? Tingnan natin kung sino ang mas mabilis. Ikaw na magliligtas o ako na papatay. Ikaw! Anong ikaw? Kung hindi ka nangangahas, umalis ka diyan. Kahit umalis kami, makakatakas ka ba kay Muchen? Saan ka magtatago? Magtago! Ang ganitong murang taktika, hindi ubra kay Muchen. Hindi mo siguro iniisip na kapag may hostage ka, malulutas mo na si Muchen, di ba? Inaghirapan kong itali ang mga walang kwentang ito para lang hintayin siya. Sakto, hinihintay ka ni Ginoong Muchen. Tatay, Akala mo ba hindi ako maglalakas loob na pumunta? Narinig kong hinahanap mo ako. Muchen, wala na akong natira dahil sayo. Kaya syempre, hahanapin kita. Hindi ba sabi mo, wala akong makukuha sayo? Ngayon, ipapakita ko sayo kung makukuha ko ba ang kapangyarihan mo, ang pera mo, at ang buhay mo. Tatay, Lolo, Ay, hindi ka naman naging sayo, bakit ka nandito? At kasama mo pa ang bata. Nga, kuya, dali, ilayo mo si ate at ang bata. Delikado dito. Muchen, bakit mo sila dinala dito? Hindi niyo pa ba kilala ang ugali ni Xiaoling? Ay, Diyos ko, hindi ko talaga gustong dalhin sila dito. ay, ako ang nagsabi kay Muchen na ako ay matapang. Kaya niya ako dinala. Akala mo ba, kung kayo ay nakatali at ako lang mag-isa sa bahay, makakaupo lang ako ng tahimik? Lola sa tuhod. Ay. Sagya na, pakawalan mo na siya. Wala nang saysay ang paghawak sa kanya. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Chuliang, literal na sinasabi ko, wala itong saysay. Huwag mo akong subukan sa ganyan. Hawak ko siya ngayon. May daan akong paraan para patayin siya. Mas mabuti pang sumunod ka na lang at pakinggan ang mga hiling ko. Muchen, alam kong may koneksyon ka. Pero sigurado ka ba talaga? Natanong ko si Lolo. Sila, kasama si Banal na King Long, wala pang nakakita sa'yo na lumaban ng seryoso. Ay, asawa ko, huwag kang mag-alala. Hindi pa nila ako nakitang lumaban dahil kung magpapangga pa ako, magiging awkward na. Kaya, sigurado akong walang problema. Pakinggan mo muna ako. Una, dapat bigyan ako ni na King Long at Emperatrice ng patunay na inosente ako. Ibalik ang pamilyang Chu sa dati nitong kalagayan. Gising ka na ba? Manahimik ka. Ikaw. Ay. Hayaan mo siyang magsalita. Pangalawa, putulin ang kanyang mga kamay at paa. Gusto kong lubusan kang, para maging isang walang kwenta. Bibigyan lang kita ng 3 bilang. Bilang. Kung hindi, ang anak ko na lang ang magbibilang para sa'yo. Ayaw ba talagang mga masasamang tao na makipag-away? Kailan ka pa? Muchen, kung nandyan ka, wala ako. Karakat dapat ka ba? Tatay, ayos ka lang ba? Muchen, mukhang hindi pa rin ako sanay. Kailangan ko pa ring isipin na mas malakas ka pa. Mama, hindi mo napapalitan si Papa? Ikaw talagang bata ka. Kahit gaano ka pa kalakas, kaya ka pa rin bubugin ni Mama. Asawa ko, hindi kita niloko, di ba? Wala talaga akong pagkakataong magpakita ng tunay na lakas. Tatay. Tatay, anong ginagawa mo? Bitawan mo ang tatay ko. Hayo, Bitawan mo ang tatay ko. hayo. Mama, Lolo, Anong nangyari? basta mag-ingat kayong lahat. Tatay, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, tatay. Chuliang, baliw ka. Anak mo yan. Gusto mo ba talagang? Chuliang, ito ba ang huling baraha mo? Tumigil ka na. Kung hindi, hindi kita palampasin. Ako ay isang super grade na mandirigma. Ako ang pinakamalakas, King Long. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Bigyan mo ako ng patunay na inosente ako. At pahinain si Muchen.
Kung hindi, sinisiguro kong walang makakaalis sa inyo, hindi kita pwedeng hayaan. Huwag kang gumalaw. Tita King Long, Tita Yao, huli na. Ayoko nang makita yan, Daddy. Kuya Chan, hanapin mo si Mommy. Ang natitirang pondo, ipaubaya mo kay Daddy. Masamang tao. Ipaubaya mo kay Daddy. Bilisan mo. Ang mga mapanlinlang na tao talaga ang pinakamalupi. Hindi ko na kaya tingnan. Ipakilala ko sa inyo. Ang palakang manlalamon ng langit. Ipakilala ko sa inyo. Ang palakang manlalamon ng langit. Hindi ito oras para magpatawa. Hindi nyo na kailangang kumilos. Dahil si Kitianran ay wala ng pag-asa. Anak, Pa, sumama ka sa akin, anak, para mamuno sa lahat, hindi ba? ayoko. Pa, Tama ka. Gusto kong sambahin ako ng mga tao. Kailangan ko lang patayin kayong lahat. Ako ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Ako pa nga si Cled. Hahanapan kita ng kanta tungkol sa pagkahumaling. Hindi ka ba magpapakamatay? Panginoong Muchen, hindi na kailangang makipag-usap sa basurang ito. Papatayin ko siya. Anong nangyayari? Ang pagtutulungan mabuti at masama ay lalong nagiging madalas. King Long, sabay-sabay tayo. Huli na. Anak, ang lakas mo talaga. Ang ganda ng espada. Ngayon, ikaw naman. Magpalit ka ng lugar. Mas mabuting sumunod ka. Hindi nagbibiro ang lalaking ito. Bakit ka nakikipag-usap sa patay? Impossible. Ako ay isang super grade na mandirigma. Paano mo nagawa yan? Lampasan mo pa ako sa lakas ng katawan? Kung hindi lang bata siya, patayin kita ngayon din. Ang tinatanong ko ay, paano mo ako malalampasan? Dapat talaga. na ganyan. Bakit? Ako na nga. Putang ina, walang kwenta. Ibigay mo lahat ng lakas mo sa akin. Gago ka. Nakikita mo na ba kung gaano ako kasobra ngayon? Ito lang ang alon ng lakas ko. Xiao Bei. Ate, ayaw mong dumumi ng kamay. Ayaw ko ring dumumi ng bibig. Ate, Weh, ang dumi talaga. Mahal, tapos na ba lahat? Asawa ko. Nag-enjoy ka ba sa pamangkin? mahal. Magkaroon tayo ng kapatid para kay Xiao Tian. Medyo nagmamadali ka ah. Mahal, sa ibang araw na lang. May kapatid na ako.